Matapos ang mahigit isang buwang pagsasara, muling magbubukas ang Temple Mount para sa mga Hudyo at Muslim. Pero may mahigpit na limitasyon dahil sa digmaan, ayan sa ulat ni Habishai Greenzeg ng I24 News English Hebrew Channel. Pinangunahan ng Pulisya at National Security Minister Itamar Ben-Gvir ang hakbang na ito na magpapapahintulot sa maliliit na grupong binubuo ng 150 deboto sa banal na lugar na ililikas agad kapag may tumunog na babala. Ngayon, nagdaos ng pagdinig ang mataas na hukuman ukol sa pagbubukas ng Western Wall at nagpasya na itaas ang kwota sa 100 deboto. May mga susunod pang pagdinig, ngunit mainit ang usapin dahil ang hiling ay dumating ilang oras matapos aprubahan ng korte ang limitadong balangkas na pumapayag sa protesta laban sa gobyerno na mapatuloy na may hanggang 600 tao sa Habima Square, Tel Aviv, kahit may home front command na naglilimita ng pagtitipon sa 50 katao. Nagudyok ito ng matinding reaksyon mula sa mga ministro ng koalisyon na inakusahan ng korte ng dobleng pamantayan. Pinapayagan ng protesta pero nililimitahan ang pag-access sa mga relihiyosong lugar ngayong Pasko. Kasama natin ngayon upang pag-usapan pa ito ay si Amir Whiteman, pinuno ng Libertarian Caucus sa Likud Party. Siya ay nakikipag-ugnayan sa atin mula sa Jerusalem. Amir, tungkol saan ba talaga ito sa kabuuan? Paano binabalanse ng bansa ang kalayaan sa protesta, kalayaan sa reliyon, at kaligtasan ng sibilyan sa mga pagtitipon, lalo na sa panahon ng bigmaan at restriksyon? Tama, kaya tama talaga ang tanong mo. At masasabi ko na sa kasamaang palad, muli, lumampas ang mataas na hukuman sa tamang hangganan ng tungkulin nito at nagsimulang parang kunin ang papel ng pulisya na hindi katanggap-tanggap at delikado. Hindi ko pa nga pinag-uusapan ang katotohanang nagiging diskriminatibo ito sa pagtrato sa mga makakaliwang demonstrasyong pampulitika. Bakit biglang pinayagan ng 600 katao pero sa Kotel o sa Western Wall, 100 hanggang 150 lang? Bakit may ganitong pagkakaiba? Pero hindi ito para sa kapakanan ng mga nagpoprotesta dahil kung sakaling, wag naman sana may misil na pinakawalan sa parehong oras, wala silang kakayahang technical para protektahan ang kanilang sarili. Marami sa kanila ay maaring mapatay o masugatan, wag naman sana. At muli, hindi trabaho ng kataas-taasang hukuman na magduda o magdesisyon para sa pulisya ng Israel kung ilan ang dapat magtipon sa ganito o ganoong lugar. Sa tingin ko, ito na ang sabdulan ng kawalang responsibilidad. Delikado ito, walang inat ito. At nakakalungkot, muli na namang ipinapakita paulit-ulit na ang kataas-taasang hukuman ay lubos na wala sa kontrol. Ito ay pinangungunahan ng pampulitikang adyenda, hindi ng tamang pagpapatupad ng batas at walang kaugnayan sa batas o kalayaan sa relihiyon. Ito ay tungkol lamang sa pagsusulong ng makakaliwang pampulitikang adyenda laban sa gobyerno na walang ingat na inilalagay sa panganib ang mga nagpoprotesta. Pagdating sa mga desisyon na pinapayagan ang Korte Suprema o ang gobyerno na gawin, sa tingin mo ba dapat bang mantakda ang alinman sa mga ito ng limitasyon sa parehong mga protesta at pagsamba sa relihiyon? Dapat bang malaya ang mga Israeli magpasya kung anong panganib ang handa nilang tanggapin sa digmaan kung ito ay sakop ng mga opisyal na tagubilin? Hindi, sa tingin ko, simple lang ito. Ang pulisya ang dapat gumawa ng mga desisyong ito at dapat nilang sabihin sa mga nagpoprotesta kung ilan ang maaring magtipon sa isang lugar. Yun lang, tapos ayon sa nararamdaman nila sa aktual na sitwasyon kung ano ang makatuwirang limitasyon. Hindi mo pwedeng questionin ang bawat pulis na ginagawa lang ang kanyang trabaho. Anong kaalaman meron ng isang hukom para gumawa ng ganitong desisyon? Kalokohan ito. Nasa gitna tayo ng digmaan. Kailangan nating maging maingat sa pagprotekta sa publiko. Nakataya ang pambansang seguridad at dapat ay lumalayo tayo sa politika at hindi nakikialam sa mga kalokohang ito. Kaya sa tingin ko, sa kasamaang palad, muling lumampas ang Korte Suprema sa kanilang hangganan at gumawa ng pabaya, mapanganib at masamang desisyon. At ang masasabi ko lang sa lahat ng nagpoprotesta ay mag-ingat para sa kanilang sariling buhay at huwag masyadong seryosohin ang politika at basta't protektahan lang nila ang kanilang mga sarili. At huwag magtipon-tipon sa isang lugar na ganyan kapag may daan-daang tao. Sobrang delikado ito.
At kapag dumating na sa desisyon na buksan ang ilan sa mga banal na lugar, ang Temple Mount o ang Western Wall, anong inaasahan mong mangyayari doon sa mga susunod na araw? Makinig ka, ortodoksong Hudyo ako. Pumupunta ako sa Western Wall tuwing sa totoo lang nakatira ako sa Jerusalem, kaya tuwing may pista. Hindi pa ako nakapunta ngayong taon. Hindi ako pupunta ngayong taon dahil delikado. Naghihintay ako dahil digmaan ito. Sa kasamang palad, bahagi ito ng presyong binabayaran natin sa isang eksistensyal na digmaan. At lahat tayo ay kailangan protektahan ang ating sariling kaligtasan at seguridad. Ito ang kailangan nating gawin. Ito, sa totoo lang, ay ayon sa Torah kung ano ang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin. Martin Meldin of Shoteshan. Kailangan ninyong lubos na protektahan ang inyong mga buhay. This is Kaya hindi ako pupunta sa Kandurang Pader. Sa tingin ko, tulad ng hindi dapat magprotesta, hindi rin dapat magdasal doon na yon. Hindi ito ang tamang panahon. Sana, kung loloobin ng Diyos, sa susunod makapunta tayo at maging masaya. Pero ngayon, kailangan natin mag-ingat at protektahan ang ating buhay. Ito ang prioridad natin. Sana nga ay magkaroon ng mas masasaya at mas ligtas na mga araw sa ilan sa mga banal na lugar na ito sa malapit na hinaharap. Salamat, Amir Whiteman, sa pagsama sa amin dito sa I-24 News English ngayong gabi. Salamat!